Politika, relihiyon, media. Pinapaikot lang ang sambayan ng Pilipino. Nanggagalaiti si Erwin Tulfo. Bestado ka na, boy! Eh yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung kasi comment siya na comment. Ang sabihin mo, Erwin Tulfo / Erich, bistado ka. Diba? Kaya galit na galit ka sa mga vloggers kasi bistado ka. Ha? Hayaan mo magsalita ang mga Pilipino sa kanilang hinanain sa gobyerno na to. Bakit mo patatahimin? Politika, relihiyon, media. Pinapaikot lang ang sambayan ng Pilipino. Ginagawa tayong mangmang nang sa ganon mapagpatuloy ang masamang motibo. Politiko, maliit lang ang sahod ng mga yan, pero sa kampanya, milyon ang kayang gastusin. Mga ngako ng edukasyon, kalusugan, pero ang totoong project, libreng sound system at tarpaulin. Iyon, relihiyon. Diyan ang dahilan kung bakit nagkabuklod-buklod ang mga Pilipino at nagkalabo-labo. Media, yan ang isang bagay na may dalawang muka. Kaya kanyang gawing mabuti at kaya kanyang gawing masama. Media ang boses ng sambayanan. Totoo. Noon, pero ngayon hindi na. Malaking tulong sana sa atin ang media kung hindi lang nasisilaw sa pera. Mga kababayan, imulat nyo ang mata nyo. Lahat kayo pwedeng maging bayani. Mahalin nyo lang ang Pilipinas at magkaroon ng tapat na hangarin. Mahalin ang kapwa Pinoy. Magkaroon ng tapat na serbisyo. Sa ganong paraan naman, hindi masayang ang buhay ng aming sinakripisyo.